kaso, ang bayan ng Pilipinas laban kay Jose P. Laurel, namumuno sa paglilitis ay si Hukom Rafaela Carmona. Maaari nang umupo. Ang paglilitis na ito ay para sa pagdinig ng mga aligasyon laban kay Jose P. Laurel kaugnay sa kanyang mga ginawa noong panahon ng pananakot ng mga Hapones. Handa na ba ang magkabilang panig? Opo, handa na ang panig ng prosecution. Opo, handa na rin po ang panig ng defense. Mabuti. Magsimula na tayo sa mga pambungad na pahayag. Layunin ng bahaging ito na ipaliwanag sa korte ang pagiging takbo ng kaso ayon sa bawat panig. Hindi pa ito ang pagtatalo ng mga argumento, kundi pagpapakita lamang ng mga inaasahang ebidensya at testimonya. Prosecution, maaari na kayong magsimula. Kagalang-galang na po. Narito kami upang patunayan na si Jose P. Laurel ay nagtaksil sa kanyang bayan. Nakipagtulungan siya sa mga mananakop na Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tinanggap ang kanilang otoridad at nagsilbing pangulo sa ilalim ng kanilang rehimen. Tinanggap niya ang pamumuno ng isang puppet government. Sinuportahan ng propaganda ng Hapon at nagdeklara ng digmaan laban sa Estados Unidos. Ang mga kilos niyang ito ay tumulong sa kalaban at naglagay ng panganib sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat, maaari ka nang umupo. Ngayon naman, ang panig ng depensa ay maaari nang magbigay ng pangunahing pahayag. Kagalang-galang na hukom, layunin naming patunayan na si Jose P. Laurel ay hindi nagtaksil sa Pilipinas. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang pagkapangulo sa gitna ng mahirap na kalagayan upang maprotektahan ang mga Pilipino at makapanatili ang kaayusan at kapayapaan noong panahon ng pananakop. Ipinakikita ng aming mga ebidensya na gumawa siya ng mga estratehikong desisyon upang mabawasan ang pagdurusa ng mga Pilipino kahit nakapalit ito ay isang sariling panganib. Ang pakikipagtulungan ay isang paraan ng pagkaligtas para sa bayan. Ang kanyang kooperasyon ay pinag-isipan at ang kanyang layunin ay kaligtasan at hindi pagtataksil. Salamat. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa pagpepresentasyon ng mga ebidensya. Maaari nang tawagin ang unang saksi. Clerk, tawagin na ang unang saksi. Tatawagin na po ang unang saksi, si Historiador Elijah, tumayo po at kumapit sa witness stand. Itaas ang iyong kanang kamay. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng pawang katotohanan? Walang halong kasinungalingan at pawang katotohanan lamang? Sa abot ng iyong makakaya. Opo, Maaari ka nang umupo. Maaari nang simulan ng pagsalaysay. Saksi, maaari mo bang ipaliwanag sa korte kung ano nangyari sa mga partidong politikal noong panahon ng pananakop ng mga Hapones? Kagalang-galang na hukom, noong panahon ng pananakop ng Hapon, lahat ng partidong politikal sa Pilipinas ay pinuwersang puwagin. Pinalitan ito ng isang samahang tinatawag ng kalibati, kapisanan sa paglilingkod sa buong Pilipinas. At ano ang layunin ng kalibati? Ang kalibapi ay tinatag ng pamahalaang militar ng Hapon upang kontrolin at pamahalaan ang mga mamamayan sa ilalim ng kanilang pananakop. Ito ay ginamit bilang kasangkapan, bilang propaganda upang hingkayatin ang mga Pilipino na suportahan ang mga patakaran ng Hapon. Sa inyong kaalaman, anong naging papel ni Laurel sa kalibati? Si Laurel ay naging aktibong miyembro at naging taga-suporta ng kalibati. Sa katunayan, siya ay malapit na makipag-ugnayan sa mga lider ng organisasyon at sa mga opisyal ng mga Hapon upang makisatuparan ang mga layunin ng mga sama. Ibig nung sabihin, malinaw na may aktibong pakikilahok si Laurel sa isang organisasyong
kontrolado ng mga Hapon? Opo. At dahil dito, marami naniniwala na siya ay nakipag-collaboration sa mga mananakop. Ang kanyang pakikilahok sa Kalibapi ay hindi maituturing na simpleng pakikisama lamang. Ito ay masasabing isang forma na pakikipagtulungan sa pamahalang of God. Sa inyong panagay, ito ba ay isang makabansang hakbang o isang uring kolaborasyon? Sa pananaw ng maraming Pilipino, ito ay kolaborasyon sapagkat sa halip na tutulan ang mga patakaran ng Hapon, pinili ni Laurel na maging bahagi ng isang organisasyon itinatag mismo ng mga mananakop. Wala na po akong karagdagang tanong. Maraming salamat po. Magandang ako. Maaari nang simulan ng pagsalaysay. Magandang araw po. Kanina ay binanggit niyo na si Jose P. Laurel ay naging bahagi ng Kalibapi, isang organisasyong itinatag ng mga Hapon, tama po ba? Opo, tama po. At sinabi rin po ninyo na ito ay malinaw na indikasyon ng kolaborasyon. Ngunit nais ko pong linawin noong panahon ba ng pananakop ng Hapon, may kalayaan bang tanggihan ng utos o alok ng mga mananakop? Sa totoo lang po wala. Mahigpit ang kontrol ng mga Hapon noon. Kung gayon, masasabi po ba natin ang pagsama ni Laurel sa Kalibapi ay maaaring bunga ng matinding pressure at banta ng kanyang buhay, gayon din sa kanyang pamilya at bayan? Posible po, pero Salamat. Isa pong tanong, alam niyo po ba na sa kabila ng pagiging bahagi ng gobyernong itinatag ng mga Hapon, si Laurel ay tumangging pirmahan ng isang kasunduang nagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa Japan bilang sapilitang lakas paggawa. narinig ko po yun. Oh. Kung gayon, maaari po ba nating isaalang-alang na ang kanyang pakikilahok ay maaaring isang estratehiyang upang protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino sa panahon ng krisis sa halip sa simpleng pakikipagtulungan? Kung titingnan sa ganong paraan, maaaring ganon. Maraming salamat po. Wala na po akong karagdagang pagkakas. Salamat, Saksi. Maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Tinatawagan ng ikalawang saksi, si Historiador Carla tumayo at lumapit sa witness stand. Itaas ang iyong kanang kamay. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng pawang katotohanan, walang halong kasinungalingan at pawang katotohanan lamang, sa abot ng iyong makakaya? Opo, nangangako po ako. Maaari ka nang umupo. Bilang isang iginagalang na historiador, binibigay, ano ang masasabi mo tungkol sa akusasyon na si Jose P. Laurel ay isang papel na Ay, sa kakilalang historiador na si Dr. Ricardo Jose, mga silindigan, hindi makatanunang tawagin ang si Laurel dahil maraming ebidensya na papatunay na hindi sunod-sunuran si Laurel sa mga Hapon. Maaari mo bang ibahagi ang ilang partikular na halimbawa? Oo, isang halimbawa na ay tumagi si Laurel na utusan ang mga Pilipino lumaban para sa Hapones laban sa mga Amerikano. Dahil pinaliwanag niya sa mga Hapones na ang mga Pilipino ay patuloy na tapat sa Estados Unidos. Kaya hindi niya nagawang pilitin ang mga Pilipino na sumama sa Hapon. Napakahalaga ng impormasyon mo. Mayroon pa po bang ibang konkretong hakbang si Laurel na nagpapakita ng kanyang paglaban sa dikta ng Hapon? Meron, noong 1944, pinili si Laurel na mga Hapones na ihayag ang digmaan para sa Estados Unidos at Pilipinas. Pero imbis na tuwirang digmaan, sinabi niya lamang na ang estado ng mga digmaan para ito ay hindi sumama o tuluyan madamay ang mga Pilipino. Bukod sa mga iyon, may ginagawa pa ba siyang papel sa pagtanggol sa kapakanan ng mga Pilipino? Oo, bilang mahusay na abogado, ginamit niya ang kanyang kaalaman na para ipaglaban ang
karapatan ng mga Pilipino, pinili niya na mapanatili ang sistema ng batas kahit may pressure mula sa mga Hapones. Kahit limitado ang kapangyarihan niya, nasagawa niya ang mga programa para sa pagkain at iba pang pangangailangan ng tao. Sa kabuuan, masasabi mo ba na si Jose P. Laurel ay kumilos para sa kapakanan ng sundin ng Pilipinas? Oo, walang dudang ginamit niya ang limitadong kapangyarihan niya para sa mapanatili ng dignidad ng bansa at protektahan mga kapong Pilipino. Wala na po akong karagdagang katanungan. Salamat. Salamat, Depensa. Maaari ka nang umupo. Ngayon naman ay bibigyan natin ng pagkakataon ng panig ng prosecution para sa kanilang pagtatanong. Maaari ka na magsimula sa iyong cross-examination. Kyla, bilang isang historiador, maaari mo bang sabihin sa hukuman kung ano ang ebidensya ang basehan ng iyong pahayag na hindi puppet si Laurel? Ang aking pahayag na batay sa pag-aaral ni Dr. Jose, ayon sa kanyang mga inaitarang pagkakataon na hindi sinunod ni Laurel ang mga utos ng mga polis. Anong mga halimbawa ng pagtutol ang tinutukoy mo? Una, tumatanggi siya sa mga hiling ng mga Hapones na utusan ng mga Pilipino na lumaban sa mga Amerikano dahil pinaliwanag niya ang mga Pilipino ay tapat sa Estados Unidos. May dokumento ba o pahayag na nagpapatunay sa pagtanggi nito? Oo, nabanggit ito sa mga dokumento kay Dr. Jose, pati na rin sa mga dokumento ng Japanese-Philippine Relation noong digmaan. Sandali. Nasaan ang karagdagang dokumento na nagpapatunay na itinanggi ni Laurel? Sa galang-galang na hukom, narito po ang dokumento. Patuloy. Pangalawa, binanggit muli ng kanyang deklarasyong estado ng digmaan. Hindi ba ito ang iisang anyo pa rin ng kolaborasyon? Sa technical na aspeto, oo. Ngunit sinadya ng gamitin ang salitang iyon upang maiwasan ang direktang na paglago ng Pilipinas sa kalabanan. At may patuloy ba sa intensyong iyon? Oo, may mga dokumento sa kanyang kabinete na napapakita na pag-uusap sa paggamit ng mas mahinang pahayag imbis na labuong deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya pa rin ay nanumpa sa pamahalahang mako at nagsilbi sa ilalim nito. Hindi ba't iyon mismo ang esensya ng kolaborasyon? Maaaring ito tignan sa ganung paraan, ngunit para sa ibang eksperto, ang kanyang mga hakbang ay may mga paraan para mabawasan ang pinsalan ng mga Pilipino. Salamat. Iiwan ko na po sa hukuman ng husgahan sa tunay na layunin ni Laurel. Wala na po akong karagdagang tanong. Salamat. Maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Ngayon, dumako na tayo sa huling bahagi ng paglilitis. Ngayon ay maririnig na natin ang kani-kanilang huling argumento. Sisimulan natin sa panig ng prosecution pagkatapos sa panig ng defense. Maaari nang magsimula ang panig ng prosecution. Ang mga ginawa ni Laurel, mabuti man o hindi, ay tumulong sa isang pwersang nagpupupa. Nagsagawa siya ng posisyon ng kapangyarihan habang ang iba ay naghihirap. Hindi iyon pamumuno, iyon ay pakikipagtulungan. At sa panahon ng digmaan, ang pakikipagtulungan sa kaaway ay pagtataksil. Ngunit, hindi natin maaaring tignan ang kanyang mga kilos sa simpleng itim at puti. Si Jose P. Laurel ay kumilos na may layuning pangalagaan ang kaligtasan ng mga Pilipino. Tumanggi siyang ipadala ang mga kababayan natin sa digmaan at tumutuloy rin siya sa buong deklarasyon ng gera. Ipinaglaban niya ang ating karapatang legal at sinubukang buhayin ang bayan sa gitna ng gutom at takot. Ginamit niya ang kapangyarihan hindi para sa sarili kundi para protektahan ng marami. Hindi siya traidor, siya isang makabayang praktika. Lahat. Matapos pakinggan ng magkabilang panig, suriin ang mga testimonya at unawain ang konteksto ng panahon iyon. Napagtanto ng hukuman na ang mga hakbang ni Jose P. Laurel, bagamat controversial,
ay bunga ng kanyang pagsisikap na iligtas ang mga Pilipino mula sa mas matinding kapahamakan. Sa kanyang limitado kapangyarihan, siya ay kumilos. Kundi bilang tau-tauhan, kundi bilang tagapamagitan, tagapagtanggol, at isang lider na nagtiis upang ang iba ay mabuhay. Ang hukuman ay nagkakaisa at nagpapasya na si Jose P. Laurel ay hindi isang traidor, kundi isang lider na nagmamahal sa bayan sa panahon ng kadiliman. Case dismissed.